Dalawang kilometro lamang mula sa sakahan ni Mang Dani ay matatagpuan ang pinakamalaking lawa sa rehiyon ng Caraga, ang Lake Mainit. Ito ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Mindanao at nakabahagi sa pagitan ng mga lalawigan ng Agusan del Norte at Surigao del Norte. Ang lawa ay isang biyaya para sa mga magsasaka ng Habunga, Agusan del Norte. Ngunit sa panahon naman ng tag-ulan o kung may bagyo, ito rin ay nagiging isang hamon, hindi lamang para kay Mang Dani, kundi pati na rin ng kanyang mga kasamahan, ang Association of Cuyahoga Farmers and Farm Workers o ACFF. Mubaha gyud diri sa akong saya, sa akong area. Kutob gyud diri sa tagahawak. Paano ini ka hubas, dani mo makit-an gyud nga ang ahong mga tanom as in was out gyud tanan. Para makasugod na pug balik, makabangon pug utro, muna makapangutang gyud ko para maka-finance kog utro sa akong garden. Kining El Nino kana kay arka presyo pod kay ug mo kuan ang El Nino, mabuhay ang tanom pero presyo pod kag kabog tubig. Usahay di pa kadyo mo mahatag kadyo og kuan ang tanom kay tungod kay kulang sa tubig. Ug kung ulan pod sige ulan mga lata pod ana mo mga peligro sa akong pag-uma. Ang mga hamong ito ay dulot ng pabago-bagong klima o climate change na sanhi ng mababang ani o mas masaklap pa ang kawalan ng kita ng mga magsasaka. Sa halos 3 dekadang pagsasaka ni Mang Dani, halos nakasanayan na rin niya ang pinsalang idinudulot ng pabago-bagong panahon sa 2 ektarya niyang sakahan. Ang side sa akong area, kilid yun sa Habunga doon sa tubig. Nga, munang babago-bago ang panahon na ay mga low pressure, ay mga bagyo. Nya, di pod kalikayan, napoy kalit nga init, munang dako kayong epekto sa among pagpanguma. Nya, ang nakalainan sa una, nga, dali gyud ma-damage ang among tanom. Taong 2019 na itatag ang Association of Cuyahoga Farmers and Farm Workers o ACFF upang maging AMIA Village sa ilalim ng programang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA program ng Department of Agriculture na naglalayong matulungan ang mga magsasaka sa hamon ng pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng mga climate resilient technologies at mga pagsasanay na kinakailangan upang mapaghandaan ang mga negatibong na idudulot nito sa kanilang ikinabubuhay. Gaya na lang ng paggamit ng Climate Information Services o CIS ng AMIA program. Mao ti ginasundan namo nga mga farmers nga kung unsay among dapat buhaton magtanom ba mi og dili kay para anak karon since atong December kutob April daw ang hatag sa amo nga ko ani Sir Ferdinand forecast nga ulan-ulan mana nga nagtanom gid mi og kanang haom gud nga para sa tag-ulan para anang batong pipino manay kumbaga musukol gyud siya sa tag-ulan. Na magtanom mi og kanang mga uban nga mga kuan, mga ubang klaseng gulay. Sugal na siya. Di na ginanamo siya pwedeng asahan kay balumi nga kana ting-ulan gyud nga di siya pwede ana nga labi na karon nga ulan-ulan gihapon. Sa wala pa po ko naka-apil og mga training og mga anak, siyempre kumbaga kung mag-apply ta magbara-bara lang kay wala pa man tay alam lagi. Di para sa naka-apil na tag mga training kabawas na to sa kahago og mga gasto og isa pa na makatag og kalambo ang imo pag sulod sa training kay nagli kay madugang na makaalam og sabayan pa ning kakoge dili lang kaalam ana lang. Bukod sa mga pagsasanay, nakatanggap din ng ACFF ng mga rice seeds, vegetable seeds, at fertilizers bilang suporta sa kanilang produksyon ng palay, mais, at gulay. Dagdag pa rito ang mga kagamitang tulad ng plastic mulch at farm tools at pasilidad gaya ng animal shed para sa alagang baka. Ang among nadawat motong mga tools, sprayer, drum, kuna, piko, pala, seed. Muna among nadawat mo yung una-una mo yung nakahimo na mo og kapital nga hantod karon nagpadayon kay kung wala ang tabang sa diam niya dili pud may mahimong association.
Kung dati ay kumikita si Mang Dani kada buwan ng humigit kumulang 26,000 piso mula sa inani niyang talong at ampalaya, bunga ng mga karagdagang suporta mula sa AMIA, ngayon ay nakapagtatala na si Mang Dani ng kitang may 31,000 piso, higit na mas mataas kumpara sa dati niyang kinikita. Itong pinakataas na nga harvest, minabot ko og ang net 271. Ang net sa timbang sa maong kuan batong munang dako kalainan kaysa una di ko ana kaabot bisan sa gatos, dili mahadlok nako maabot og sa gatos kay asa nako ibaligya. At dahil sa tuloy-tuloy na positibong pagbabago na ito, ang AMIA Village ng samahang ACFF ay kinilala na ring AMIA, Climate Resilient Agri-Fishery Technology-Based Enterprise o AMIA Create. Ang asosasyon ay pinasok na rin ang pagnenegosyo sa paraang pagsasama-sama ng ani ng mga miyembro upang magkaroon ng volume at maibenta. At dahil dito, nadagdagan pa ang suportang ipinaabot ng AMIA sa ACFF. Kabilang na ang pagpapatayo ng display center, kalakip ang solar power system bilang paraan upang mahikayat ang mas marami pang mamimili, kaya't mas nadaragdagan din ang kanilang kita. Sa isa ka semana, ma'am, maharbis labi na sa mga gulay nga kuan. Maharbis mi katulo. Say mo kita ko og 5,000 sa isa ka harvest. Pagsugod pa lang ka, mga libo ka piningana, pero 3 times a week na siya namo mahimo. Hangtod nga pagkaanam-anam siya kadako kay mo bunga na magdagan-dagan, hangtod nga mo income na kog mga 6,000, 5,000 ingana kada harvest. Dapat isa ka time sa una nga nagpalya pa ko nga yung income ko ato og pinakataas na kong harvest 12,000, 2 times a week kato siya. Munang para sa ako, dako kayo na hong kalipay nga ang among asosasyon naginahinay na og angat. Munang maningkamot po ko isip nga sa kaserman nga kini mapadayon mulambo pinaagi sa among tabang sa AMIA. Sa pamamagitan ng mga suportang mula sa AMIA program, ang kakayahang tumugon at ipinakitang tiyaga ng ACFF ang nagsilbing susi upang mapaghandaan ang pabago-bagong banta ng panahon. Maliban sa kanilang kahusayan sa pagsasaka at pagnenegosyo, nagsisilbi na rin silang inspirasyon bilang mga natatanging haligi ng kanilang tahanan. Nakapa-eskwela ko sa akong anak ng college, kay doon na ako'y kakuhaan nga income sa akong gulay. Kay di naman ko mahadlok mo tanom og dinaghan kay doon na may market. Manang dako kay epekto sa akong pamilya nga nakapa-eskwela ko og inadlaw-adlaw nga nakoy makuha nga kanang pang-alawan sa akong anak nga nag-eskwela college sa agriculture po ang iyang gikuha. Sa pagkadako-dako sa akong income, nakapadayon ko pa eskwela sa akong anak nga nurse. Hangtod nga nakahuman na siya karon. Graduate na siya na. Intake na siya kuan kanang nag-review na siya para for exam. Ug pasalamaton pod mi na sa AMIA kuan mi og mga maayong panginabuhian nakaalalay og ni taas pag yun ang among kaalam. Nagpasalamat ko dako sa AMIA nga sa ilang suporta ug hinabang nga gihatag sa mga. Para sa akong pangandoy, dili gyud bungkag kining mga asosasyon. Ngayong pangandoy nga unya, makita na nga makatabang gyud sa matag usa ka pamilya. Pinagi sa amo pagpaningkamot nga niusa. Uban sa panabang sa Ginoo. Paulit-ulit mang sinusubok ng mga matitinding hamon ng pagbabago ng klima at panahon, determinado naman sina Mang Dani at ang iba pa niyang kasamahan na ipagpatuloy ang pagsasaka at pagnenegosyo upang matamo hindi lang ang mataas na ani at kita, kundi pati na rin ang sapat at ligtas na pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino.